Class, Tagalog Version, sinulat ni Pastor Cesar Castellanos. Day 9, si Jesus ang humalili sa lugar natin. Jesus took our place. Sa mahabang panahon, kinakailangang harapin ng Diyos ang paghihimagsik ng kanyang sariling bayan. Kung ano ang damdamin ng Panginoon sa kanila ay nahayag ng sabihin ng Propeta Isaias, bakit patuloy kayong naghihimagsik? Nais ba ninyong laging pinaparusahan? Ang isip ninyo'y gulong-gulo, ang damdamin ninyo'y nanlulumo. Isaias, Kapitulo 1, versikulo 5. Pagkatapos ay nangusap ang Panginoon kung paanong kinakailangan tanggapin ng kanyang anak ang kaparusahan na nararapat para sa sangkatauhan. Kayo'y puno ng karamdaman mula ulo hanggang paa. Katawan ninyo'y tadtad ng pasa, latay at dumudugong sugat. Ang mga ito'y nagnanaknak na at wala pang benda, at wala man lamang gamot na mailagay. Isaias Kapitulo 1, versikulo 5 hanggang 6. Ako'y naniniwalang wala nang tanawin na mas higit na walang dangal kaysa sa kanya na may akda ng buhay. Naghirap para sa mga kasalanang ginawa ng iba. Marami ang nagulat nang siya'y makita dahil sa pagkabugbog sa kanya. Halos hindi makilala kung siya ay tao. Isaias Kapitulo 52, versikulo 14. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdana siya ng hapdi at hirap, wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Isaias Kapitulo 53, versikulo 3. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Isaias Kapitulo 53, versikulo 5. Pinalaki ko at inalagaan ang aking mga anak, ngunit naghimagsik sila laban sa akin. Isaias Kapitulo 1, versikulo 2. Katulad ng isang mahabaging ama, ang Diyos ay naghanap ng paraan upang tayo ay iligtas. Kanyang natagpuan na ang tanging paraan upang tubusin ang sangkatauhan ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Kinakailangang gawin ng Diyos ang pagpapasya, ang puksain ang lahat ng tao ng walang hanggang kaparusahan o parusahan ang sangkatauhan sa pamamagitan ng pagparusa sa kanyang bugtong na anak. Nababatid nating sumang-ayon si Jesus na humalili sa atin at maranasan ang labis na pagpapahirap ng pagpapako sa krus dahil sa pag-ibig niya sa atin. Isang kwento na lumutang sa panahon ng isang rescue mission sa Japan ay makakatulong upang mailarawan ang sakripisyo na ginawa ni Jesus para sa atin. Pagkalipas ng kakilakilabot na lindol na tumama sa Japan noong 2011, natagpuan ng isang team of rescuers ang katawan ng isang babae na nakabaon sa mga nakaguhong bato. Bagamat ang lahat ng palatandaan ay nagsasabing wala ng buhay ang babae, isa sa team members ay nagpa siyang magsiyasat. Sa ilalim ng bangkay ay kanilang natagpuan ang isang 3 buwang sanggol, ligtas at payapa. Nababalutan ng kumot, natagpuan nila ang cellphone ng babae na may save message. Ang sabi ng mensahe, "Kung ikaw ay nabubuhay, tandaan mong mahal kita." Ibinigay ng babae ang kanyang buhay at kanyang katawan ng dahil sa kanyang pag-ibig sa kanyang sanggol. Namatay siya na umaasa na maaaring mabigyan siya ng pagkakataong mabuhay ang kanyang anak. Bagamat namatay ang babae na hindi niya natitiyak kung mabubuhay ba o hindi ang kanyang anak, ang kanyang sakripisyo ay hindi nawalan ng kabuluhan. Ang kanyang anak ay natagpo ang buhay. Subalit, batid ni Jesus na kanyang mapagtatagumpayan ang katubusan ng lahat ng sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sapagkat ito ang tungkuling iniatang sa kanya ng Ama. Batid na ng Ama ang lahat ng sakit na kinakailangang pagtiisan ng kanyang minamahal na anak. Ngunit alam din niyang ang mga sugat mula sa bugbog na katawan ni Jesus ang ating magiging kagalingan at pinakadakilang kapahayagan ng kanyang pag-ibig para sa atin. Ang kanyang pagmamahal ay walang patakaran, unconditional. Ito'y walang hanggan at hindi ito nakasalalay sa mga pangyayari sa buhay. Nakakatuwang sa Griego, ang wikang ginamit sa pagsulat ng Bagong Tipan ay may 4 na magkakaibang salita na ginamit na isinalin lamang sa salitang English bilang love. 3 dito ay makikita sa Bagong Tipan. Ang mga ito ay storge o natural affection tulad ng ina sa kanyang mga anak, eros o sexual love sa pagitan ng mga mag-asawa, philia or fraternal love, pag-ibig sa pagitan ng mga magkakaibigan, at agape o walang patakarang pag-ibig. Ang agape ay tuwirang nakaugnay sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Agape. Unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 8b.
Nagbigay ng isang paliwanag patungkol sa tatlong salitang ito ang theologian na si Norman Geisler. Ang erotic love ay makasarili. Sinasabi nito na ang una't huling isinasaalang-alang ko ay ang aking sarili. Ang philic love ay pantay na bigayan, mutual. Sinasabi nito na magbibigay ako hanggat tumatanggap ako. Sa isang banda naman, ang agapic love ay magpaparaya at nagsasabing magbibigay ako at walang hinihinging kapalit. Sa bandang huli, ang kahulugan ng agape love ay ibigin ang mga hindi karapat-dapat. Sa kabila ng kabiguan at mga pagtanggi, matatagpuan natin ang isang ganap na paglalarawan ng agape love sa aklat ng mga taga-Roma. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay, alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na maaring may mga has na gumagawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Mga taga-Roma, Kapitulo 5, versikulo 6 hanggang 8. Ang kamatayan ni Jesus sa krus ang ganap na kapahayagan ng pag-ibig na agape. Isang walang patakarang pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Ang agape love ang nag-akay kay Jesus upang ibaba ang sarili sa kahiyahiyang kaparaanan. Ang anak ng Diyos ay naging katatawanan ng mundo. Ang ninais ng puso ng Diyos bilang mga mananampalataya ay ang maranasan natin ang ganitong uri ng pag-ibig na tanging siya lamang ang makapagbibigay, na ang agape love ay sa kanya lamang matatagpuan at hindi kayang palitan ng kahit sino at ng kahit ano paman. Live the lesson. Ikauna, mag-isip ng halimbawa ng agape love na iyong naranasan o nalaman at isulat ang patungkol dito. Ikalawa, sauluhin ang mga taga-Roma, Kapitulo 5, versikulo 8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Ikatlo, bakit ang katotohanang si Jesus ay namatay para sa mga di kumikilala sa Diyos at mga makasalanan ay nagpapahayag ng agape love. Remember the lesson. Ang sakripisyo ni Jesus sa krus ay ang pinakadakilang kapahayagan ng ganap na pag-ibig ng Diyos. Study the Word. Basahin mga awit 18, mga kawikaan 9, Juan 10. Itong audiobook na ito ay isinalaysay ni Pauline Lu para matulungan ang mga estudyante ng Life Class. Lahat ng ito ay pag-aari ni Pastor Cesar Castellanos at sa kanyang pangkat ng mga tagapagsalin. Ang lahat ng kaluwalhatian ay para sa ating Panginoong Hesukristo. Walang nilalayong paglabag sa copyright. No copyright infringement intended.